Suggestion ko po, dapat lahat po ng cities dito sa Metro Manila may ganito. Maglagay po kayo ng ganito kasi sobra pong nakaka-inspire. So, ito po yung suka. Ang kulang na lang, chicharon. Yan. Pag nakain ko ng chicharon, maghuhugas si Diego. Baliktad na lang. Ganun ba? Ako na lang kakain. Sobrang saya. Halika dito, wag ka nang mahiya. Dito tayo, tawa lang ng tawa. Ayan mga friends, as I said, curious ako kung paano sila nagsisegregate ng waste at kung anong ginagawa nila doon sa mga basurang nakakalakal nila. Gaya ni Ate Pinky, sabi niya yung mga nakakalakal niya ng mga plastic, mga ganyan, nabibenta niya yon per kilo, 8 pesos per kilo pag mga ganon, mga plastic. And yung mga yun po, kahit papano, napapakinabangan ni Ate Pinky dahil naipapalit yun in cash. So, nagagamit niya para sa pamilya niya. But at the same time, yung mga food waste po, gaya ng mga sobrang kanin, mga gulay, ng mga tinatapon po natin, sabi ko, saan na pupunta? At pinaliwanag nga po nila sa akin dito sa Barangay Potrero na meron silang sarili nilang bioreactor facility. Bioreactive facility. Bioreactor facility. So, tatawagin ko po ang isa sa mga nakakaalam tungkol dito dahil gusto ko po siya talagang mas matutunan pa. And I want to share this with all of you para dun sa mga gusto ding gumawa in the future, hindi ba? Kasi pag meron po kayong ganito sa mga barangay nyo o sa lugar nyo, ang laki pong tulong para sa ating lahat. Kumbaga, kagaya ng sabi ko, kahit isang lugar lang ang magsimula, and then mahawa na yung iba at makopya, at dahil maganda yung sistema, mas makakabuti po in a whole para sa buong bansa natin. Hindi ba? Kasi sabi nga nila, pag tinapon mo yung basura, kung saan-saan, pag dumating ng tag-ulan, lalo na ngayon, tag-ulan na po. At pag nagbaha, ang basurang tinapon nyo kung saan-saan, babalik din po yan sa inyo. Kaya importante po na malaman natin kung ano ba yung mga steps na pwede natin gawin para mas maging maganda at maayos at malinis ang ating kapaligiran. Di Bow, ba? bow, bow. Hindi talaga, ano to anak eh, importante to para sa akin. It's really important for me na ma-share yung mga ganitong nalalaman ko sa inyong lahat, sa mga manonood. Kasi, sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din naman, hindi ba? O, tawagin na po natin si Ate Alminda! Ate Alminda, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ate Alminda! Mga friends, ito po si Ate Alminda. Ate Alminda, si Diego. Ay, wow. Yan. Ate Alminda, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano po yung posisyon niyo dito sa Barangay Potrero at kung ano yung nakikita natin dito sa likod? Yes po. Okay, game! Magandang umaga po. Ako po si Alminda Barbie. Bali po, kanina po ay nasa area po kami ng household. Paghahakot po ng mga basura, ni Pinky, at saka ng aming mga nabubulok. So yung mga nabubulok po, dito po dinadala para po gawin po namin compost. Kapag pakinabang po yung mga nabubulok, imbis po na maitapon pa po sa landfill. Yun Okay, po ay yung mga nabubulok, ate, is yung mga tirang pagkain. tirang pagkain po. Mga tirang Panis na pagkain. kain, ulam, gulay, galing Gulay. pong palengke. So yun po yung dinadala dito Yes sa po, bioreactor apo. facility nyo Apo. at ginagawa po siyang compost. Compost, apo. Ito po yun. Yes po, ito po Ito yun. yung nakikita Ito po. nyo yun. Ayun Apo. po. Ay, ito. Apo, kailangan, Yun. Everyday po kailangan po magkaroon po kami ng 500 a day na nabubulok. 300 po. na, ano ibig sabihin niyo po 500? Yung 500 po ay 333 kilos po na nabubulok. Ah. Tapos po yung 167 po, yung sodas, yung po yung kusot na inihahalo po doon sa gulay, mga nabubulok po. Ay, mga Para po maging tira-tirang, comfort niya, opo. drinks. Yes po. Tapos po, inimix po namin sila. Yan po, katulad po niya, na-mix na po yan. Opo. Bago po namin is-shredder. Okay. Opo. Isi-shredder niyo po Isi-shred ulit pa po yan, opo. Okay. Pag na-shred na po siya, titimplahan po siya namin ng tubig. Okay. Meron po siyang tinatawag na molding, Opo. hand molding. Opo. Siya po ay pag bumuhagag pa po, hindi kulang pa po siya sa tubig. Lalagyan pa po namin. So, kailangan buo. Buo po na, siya. Ano, Opo. nakaklam. Yun po. Pag buo na po, i-ready na po namin sa bioreactor, ipapasok. Iloloading na po. Tapos po, ano na po siya sa loob. 24/7 po siyang
Kumbaga mag-grind na lahat ng Yes. nasa loob. And Opo. then magagamit na siya as compost. Bago po, pag nilabas niya na po, ito na po siya, curing po ng 1.5 month. Kinukuring pa po siya kasi meron pa po siyang bacteria. Okay. Para po papalamigin po siya para mapatay po yung bacteria. After po ng 1.5 month, ibibistahin na po. Yun na po yung ano na po natin, finished product. Gaya na po yan. Ayan na po yung finished product. Halika, tignan natin. Ito po yung Halika, finished friends, product. tignan natin. Apo, ito po yung finished product. Ito na yung for sale. Apo, ito na ba yung for sale? Ito yung ginagamit sa mga halaman, Apo. gusto mong magtanim, Yes hindi po. ba? 15 pesos po per kilo po yung aming benta. Ako, mainit. So, meron po kami 5 kilos at saka 10 kilos po. Ate Alminda, halimbawa yung mga nasa labas, naghahanap sila ng magandang lupa, Apo. hindi ba? Nagagamitin nila pang tanim. Pwede silang dumiretso dito? Pwede po, ipinopost din po namin sa FB para po malaman po nila kung saan po yung aming lugar at mapuntahan po nila. Okay. Mag-order din po. Ay, mainam. Nagdi-deliver din po kami ng libre, which potrero lang po. Anong potrero? Ang ganda nung cycle kasi meron kayong mga tao, kagaya ni Ate Pinky. Yes Nakilala po, ko na connector. napakabuti ng puso at Thank you po. napakasipag. Thank you. So si Ate Pinky, isa sa mga nangangalakal sa inyo, Yes hindi po, ba? opo. So isa siya sa mga garbage collector Yes dito po. sa Barangay Opo. Potrero. Tapos, ang kinukwento nga niya sa amin kanina ni Diego is yung may munti siyang sweldo from the barangay. Yes po. Aside from that, yung mga nakakalakal niya, Sa kanila po. Napupunta. sa kanya na po Yes po. napupunta Income niya na po. pag binenta niya. Yes po. Di ba? Halimbawa, pag nakaipon siya ng maraming plastic, ipapakilo niya yon kung magkano halaga nun, personal na sa kanya na Yung mapupunta. resibo lang po yun sa barangay. Yung sa Yes inyo po, kasi po yun mapupunta. po ay nire-report po namin per collector kung sino po yung mas mataas na benta ng mga collector. Ay, how nice! Maliit lang po yung area. Yung Opo. iba po talaga hindi po nakakapag-ipon po ng mga kalakal. Okay. So binibigay naman po nila yon sa truck driver, tsaka po palero. Okay. Palero at truck po ang nagbebenta naman po. Ganun din po, yung pinagbentahan, binibigay din po sa amin. Mainam. Kasi yung iba po maliliit lang po yung bahay, wala pong area. Gaano nakatagal po yung ganitong sistema dito sa Potrero? 11 years na po. 11 years. Yes po. Ang ganda. Bali, ito pong bioreactor po namin ay 3 years pa lang po. Donated by DOST po, tsaka po yung shredder. Kasama po. Nice. Pero dito po sa barangay, ito lang po ang inyong bioreactor facility. Yes po. And Tapos- nakakaya niyang ma-accommodate lahat. Yes hindi po. ba? Yun ang pinakamaganda doon. At saka, ang linis ng barangay Potrero. Yes. Sobra. Dahil natuto na kayo, hindi ba? Yes. Kaya din nyo ginagawa at nagsisikap ang lahat. Yes po. Community work Sumusunod eh. na po yung mga tao. Oo, community work yan. Hindi po mangyayari to kung isang tao lang gumagawa. Yes po. Pero kahit na isa lang ang magsimula at mahikayat ang lahat, mas maganda. That's why it's a community. Nagiging chain Patakaran, reaction. yan po yung That's mga right. patakaran po na pinatupad po ni Kapitana Sherry Nolasco at saka po ni Kagawad Kate Nolasco po. Yan po yung mga advocacy team po na isa pong pinatupad sa Barangay Potrero. Mainam, napakaganda ng advocacy nyo. Kasi dito, nung Undoy anak, ang baha is hanggang saan? Sa amin po, 20 feet po inabot. 20 feet. 20 feet. Yung kanina pong tinuro ko sa inyo, 20 feet na po yun. Yes. Dalawang Grabe po. basketball court na, ano yun? Oo, mataas. Mataas po. Oo. Opo. Grabe yung 20 feet. Kaya nung sinasagip po yung mga tao sa amin, nasa bubong na po talaga. Oo. Lahat po nasa bubong. And dahil doon, the community came together Opo. para hindi na mangyari ulit. Yes. O maiwasan na, hindi ba? Dati po pag nagbabaha po, nung wala pa po kaming ganitong patakaran, ay pag nagbaha po, makikita niyo po lutang-lutang po talaga lahat ng basura. So ngayon po, nagkaroon po kami ng ganitong segregation. So ngayon po, kahit bumabaha po, wala na po. Kasi alam din po nila, na alam po sa akin lugar po, na itapain ko po yung kung sino po yung magpaagos ng basura. Oo. How nice. Gusto ko yung tawagin si Kuya Walter. Kuya Walter, halika dito. Magandang Si Kuya Walter, maraming salamat sa pag-assist sa amin, ha? Welcome Actually, talagang sobrang happy ako na nakausap ko kayo ni Ate Alminda, lalo na si Ate Pinky, Yes. hindi ba? Saludo ako sa trabaho na ginagawa niyo dito. Sobra. And saludo ako dun sa disiplina na meron ng mga taga Malabon. Hindi ba? Kasi it takes discipline for this to work. At saka dapat talagang tulong-tulong para maging maayos. Kaya maraming salamat sa mga kagaya nyo
Dahil mas napapaganda ang napapaganda ang mundo ng Pilipinas. Opo. Di ba? Saka lahat naman ng ini-implement ng barangay or kahit saan man is for the good of all the Opo, people yes po. naman. Totoo po yun. So, dapat tayo din yung sumunod kasi sa atin po. din makakabuti. Opo. Tama. Tayo rin naman po maapektuhan kung hindi po tayo susunod. Tama. Nakaka-inspire kayo ang trabaho na ginagawa nyo. Nakaka-inspire si Ate Pinky. Kaya gusto ko, ako, mula sa akin, maraming salamat. Thank you rin po. Maraming Ma'am, meron salamat. din po kaming MRF. Pwede Ano niyo po po yun? Meron po tayong Ito po, material recovery tara po. facility. Halika, halika, halika. Oo, Tignan natin. ano. Ano tong jeans composting? Yes po, ayan po yung mga biodegradables na nakukuha namin ng mga gulay. Diyan po kami nagko-compose. Totoo ba? Yes po, ayan po. Sa mga lumang jeans? Yes po. Ma'am Lord, mayroon po ang pantalon dyan. Talaga? Ayan po yung Pinakamalaki. sinasabi na material recovery facility. Yan po ay mga bagay na pwede pa nating magamit dito sa material recovery facility. Kamukha ng composting jeans, composting drums, tire, tsaka sacks. Diyan po namin kinocompose yung aming mga biodegradables na nakukuha sa household na tira dun sa aming bioreactor kapag may sobra po sila. Diyan po namin kinocompose. Ngayon may curing date din sila at tsaka harvesting time. Wow. Galing. Tapos yan naman po yung nakikita nyo dyan, yung uling na Namin yon. uling. Yan po ay mga recyclable Ginagawa po namin papers. uling. Ginagawa po naming uling. Hindi po siya natatapon dahil pwede po siyang magawa. Recyclable Ayan po yung- paper. Yes po. Yung mga Na tinatawag po ginagawang sa uling. collector. Wow! Pwedeng ipangluto to, ganyan? Yes po. Ayan po yung ginagamit namin dito para makapagluto ng tanghalian namin ng lunch. May notes pa ata to, may sulat-sulat. Love pa. letter! Love letter! Ito yung mga love letter nyo! Wow! Kasi naman po yung Mga aming mga notebook po na basket tinatapon na eh. tinatapon sa area. Opo. Yan po ay ginagawa namin. Nire-recycle ulit namin. Ginagawa namin bago para magamit siya. Pwedeng lagay ng gulay, prutas. Oo, kasi nga nakita ko ang daming tinatapon na ganito Yes po. Hindi Ma'am, ba? ito pa yung wala mga- tayong Mother Earth. Ito po yung mga retaso na galing sa mga garment na tinatapon lang. Ayan po yung ginagamit namin. Ang galing, galing nyo. Ito naman po yung mga pinag-inuman na alak ng mga household at Opo. ginagawa po namin ganyan para hindi dagdag basura. Oo. At pwede natin pakinabangan, pwede Pwedeng pang display. Yes po. Oh, nice. Ang galing. Kaya lahat po ng pwedeng pakinabangan dito sa MRF, yun po ay ginagamit namin dito para iwas basura, Opo. bawas basura para mapunta sa landfill. Yung mga po itong inuupuan natin. Oo nga. Ito po ay gulong na itinapon sa area. Ito po ano to? Ito naman po ay Baon. bao. Pwede po siyang lagayan ng sabon. Yung mga gata, Oo Sabon nga po. naman, hindi ba? Ito yung mangko. Pwede natin lagyan ng popcorn. Oo, Yes. tama. Yes po. Di iwas po sa basura. Oo nga, guys. At laking pakinabang po dito sa ating MRF at sa ating komunidad na yung ginagawa po natin ay nakakaiwas sa mga basura na napupunta sa landfill. Tama. Tapos nakita ko sa likod natin yung mga sapatos. Yes din, po, di ba? ayan po. Ay, Ayan bota po. po. Sapatos. Ayan. Ayan din po yung mga Tinatapon bota na na dito. tinapon din. Ginawa naming taniman. Saka yung mga sapatos. Oo. Laking pakinabang po. Na hindi na kailangan mapunta sa basurahan o saan Oo. pa man. Kasi, kumbaga, you just have to use your imagination, hindi ba? Yes, yes, Kasi po. everything can be recyclable naman. Most of it, hindi ba? Pwede. Kagaya nito, oo nga naman, pwedeng gamitin pang sabaw, pang Yes, inom, po. or pwede kagaya nito, pwedeng lalagyan ng sabon Yes. sa banyo, hindi ba? Ah, yes, Ang po. maganda pa dito, ikaw lang may ganito. Hindi ba? Originality. Ang maganda, actually, guys, sa ibang bansa, pag nakita to, bibilhin pa eh. Pero kaya nga tayo dapat, mismo sa atin, dito magsimula ang pagsuporta sa mga Yes, po. ganito. Kagaya sa ibang bansa. Ang mga ratan, napakamahal. Pero dito sa atin, napakamura, tapos itatapon lang. lang po. Hindi ba? So, napakaganda po ng inyong ginagawa dito. Ang tanong ko po ang sunod pong tanong, ito po, like for example, kung gusto pong ma-purchase to, dito lang po ba pupunta or kukontakin kayo sa Facebook? Paano po ba? Bali po, kontakin po sa Facebook, sa email ni Kagawad Kate o sa Barangay Potrero page. Okay, so punta po kayo sa Barangay Potrero page Yes. at nandun lahat ng information na Yes, kailangan nyo. opo. Dun sa mga pwede nyong matutunan o mabili
dito na recycled Tapos, items meron na. din po kaming page ng Potrero Waste Warriors. Kami po ay nakapaloob doon ng ladies monitoring, collectors, and sweepers, truck drivers. Doon po ang page namin doon. Ang ganda ng adhikain nyo kasi tulong-tulong talaga kayo to make Potrero the one of the cleanest Yes. places here in Manila, in Metro Manila. Ito, Ito naman po ay Napunta samahan na po ba ng sila mga tinitingnan? magkakapitbahay sa lugar din ng Barangay Potrero. Ganito po yung ginagawa nila. ang ganda. Pang ano po siya? Bayong po, magbabayong. Ang ganda. Sa kanila is bayongera. Bayungera. Sa atin. Kailan na ba? Sama ng mga sismo. Ay, hindi. Ako na lang ginagawa yan mo. Pero okay Ah, yes, yun. ah. Kasi, Ako di nagchichismis ba, pa. napapakinabangan yung Gumagana, pagkakwentuhan. Kasi gumagalaw yung nakikita pa kamay rin mo. sila. Hindi ba? Hindi yung ano lang, wala lang, chismis lang. Oo. Eto, yung mga maritas dito, may pagkakakitaan, hindi Chismis ba? tsaka gumagawa nito. Oo. Galing naman, may mulberry pa kayo. Ito nasa material recovery Nice. facility po. Ang ganda, ang ganda, ganda, ang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda. Nakaka-inspire. Dahil po sa tulong ni Nakaka-inspire. Kagawad Kate at ni Cap Cheryl Alam nyo, Velasco. dapat, At sa masisipag namin Kagawad, sila po ang aming mentor lagi. suggestion ko po, sa dapat lahat po ng cities dito sa Metro Manila may ganito. Maglagay po kayo ng ganito kasi sobra pong nakaka-inspire para po sa ating lahat, hindi ba? Sila na maximize na nila yung buong lugar. So meron sila nung lahat na kailangan para maging maganda yung kanilang munting lugar na barangay. Mga friends, nandito po tayo sa tindahan dito sa Barangay Potrero. Meron po sila itong munting lugar nila. You can buy items from here. Pero, dapat may sarili kayong paglalagyan nung bibilihin nyo. Tama, ate? Yes. Kagaya nito, meron sila dito. Popcorn, pen shampoo, baby, merong popcorn, multipurpose. Ito ate, kailangan meron silang sarili lang lalagyan, hindi ba? And then magpapump lang kayo, and then na yung bibili nila. Napakainam. Pwede po silang bumili ng 10 pesos to 5 pesos kung ano lang po yung Kaya, kailangan. kung ano yung kaya nila. Oo, kasi ngayon nga, mahilig tayo, Diego, di ba, yung mga binibili ko sa sachet. Sachet ng sachet. So, yung mga sachet na yun, plastic ng plastic. So, ito ang maganda kasi meron kang munting tindahan na ang tawag tinitindahan na magladala ka ng sarili mong lalagyan. Tapos kung ano yung kailangan mo, mabibili mo from here. Pero doon mo ilalagay sa sarili mong lalagyan. Tama! Napaka-wise nyo! First in NCR po na ang tinitindahan po ay inoperate po ng barangay. Nice! Oh, Ito po ma'am is from partner po ng Mother Earth. okay. Binigay po sa amin. Bali, kung gusto nyo lang po siyang i-5 pesos po, bibili po kayo. 5 piso lang, suka. 5 piso ng toyo. 5 piso ng patis. 24 hours po yan bukas. Ay, how nice! Exciting! Try nyo po. So, doon tayo sa suka. Yes. So, ipapasok ko po. Opo, tapos Ihawakan ko, syempre, kasi baka yan ang po yung yan. Okay. 5 piso. 5 piso. Ito po, di ba? Tapos, ilalagay ko muna. Kasi Ilagay ko makukulong muna. po yung i-ano nyo po yung Ito. bote. Yung bote po. Ay, ganun ko na. Sige po. Okay, lalagay ko na yung bote. Ipapasok ko itong 5 piso. Ala. Ayan. Ah! Ayan! Yan po yung 5 Nice. So, pesos. ito yung 5 piso. Mainam. Open 24 hours. Yan. Nice. Diego, ikaw naman dito sa kabila. 5 piso, 5 piso. Dishwashing liquid. Meron? Oh, nice! Uy, mataas! Nice! Uy, ilang plato din ang mahuhugasan yan, ha? Sobra! Yan po yung 5 pesos. Tsaka, aminin nyo, ako hinahaluan ko pa ng tubig, eh. Yes. Diba? Sa totoo lang. Kasi yung mga ganito, puro, hindi mo naman kailangan puro. So yung sa akin, ganito, nilalagay ko sa ibang lalagyan yung konti, tapos nilalagyan ko ng tubig. Tapos yun yung ginagamit ko. Nagpapakananay ako, nagpapakatipid ako. Kung nga po yung dishwashing namin, 1 liter is 30 pesos. Murang-mura talaga. DIY po kasi namin.
po yung suka. Ang kulang na lang chicharon. Yan. Pagkakain ko ng chicharon, maghuhugas si Diego. Baliktad na lang. Ganun ba? Ako na lang kakain. I'm happy. Me too. Yeah? I'm so happy. I'm so happy with today's episode. I really am. Ang dami kong natutunan at saka sobrang inspired ako. Diba? Kasi minsan sa dami ng nangyayari sa mundo, mga kaibigan, diba, parang iniisip mo, wala na bang mabuting tao? Marami pa. Pero it is an honor to have met a lot of good people today. Yes. Lalo na dito sa Barangay Potrero. Yung kagaya po ni Ate Pinky, grabe. Pag nakita niyo po sila, siguro dahil sa kabisihan na rin ng lahat, di ba? But if you take a moment to pause and to look around you, you'll see that yung mga kagaya po ni Ate Pinky ay talagang isang blessing po para sa atin. Totoo. Kasi, kumbaga, sabihin mo na, she does the dirty work. Hindi ba? Oo. Diba? Kasi siya yung nangungulekta ng basura, ng kalat niyo sa bahay. Siya yung nagsasalansan nun para sa inyo. For me, I consider at Ate Pinky and yung mga kagaya ni Ate Pinky na isang nangangalakal Everyday heroes. everyday heroes. At PWD din siya. Diba? Meron siyang problema sa pandinig. Pero hindi naging sagabal yun sa kanya para magpatuloy sa buhay at para kumita ng munting pwede niyang mauuwi sa mga anak niya. So, in every little thing she does, meron sa puso niya na ginagawa ko to para sa mga anak ko at sa pamilya ko. Yeah. So, at napakaganda ng aura ni Ate Pinky, di ba? Sobra. Parang hindi siya nani-negative. Laging positive vibes. Oo. At saka sabi ko nga kanina, nung tinutulungan po namin siya mga lakal at yung mga basura, hindi po mabaho. Oo, malangaw. Hindi may iwasan ng langaw. Pero hindi po mabaho. Kasi dito sa Barangay Potrero, ang sistema na nila ay napakaganda pagdating sa basura. So yung mga kagaya po ni Ate Pinky na nangangalakal dito, hindi na rin nahihirapan sa trabaho nila. Yeah. Hindi ba? But they still need to segregate that. Kumbaga, kailangan pa rin nilang isalansan yung mga plastic, yung mga kalakal, yung mga pagkain na nabubulok, hindi ba? Sila pa rin po ang gumagawa nun. Yes. So, napakalaking bagay po nun. And, Diego, itong napuntahan natin dito na bioreactor facility nila, kumbaga, yung waste na nakukuha nila sa mga bahay-bahay, yung mga nabubulok na pagkain, ginagawa po nilang compost yan. Yung compost na yun po yung pwedeng gamitin na soil para maging mas maganda yung tanim na halaman. Hindi ba? Nakita mo yung tanim nila, anak? Ganda nung greenhouse nila dyan. Daming plants, daming Oo. At nakita mo yung mga pants? Oo. Di ba? Yung mga recycled jeans nila. Lahat na may paggagamitan talaga. Oo, lahat may paggagamitan talaga. Yung mga lumang sapatos, ginawa nilang recycled para dun sa mga tanim na halaman. Tulungan talaga. And alam mo, ang wish ko, anak, sabi ko nga, sana lahat ng barangay dito sa atin, o each city naman dito sa atin, sa Pilipinas hindi lang sa Metro Manila sa buong Pilipinas, magkaroon ng ganitong kagandang lugar na nagtutulungan talaga yung community para maging malinis at maayos ang kapaligiran ng bawat isa. And it's just really all about taking care of where we live, which is our planet, our Earth. Diba? Kasi wala namang ibang mag-aalaga nito kung hindi tayo din. Correct. Tama yun. At saka, yun nga yung kwento ko kanina, di ba? Yung tinapon mo na basura, pag dumating ang panahon na malakas ang ulan at may mga baha, yung basurang yun, babalik din po yun sa inyo. Kaya dapat ngayon pa lang, maging malinis na po kayo pagdating dyan. Tama? Yes. So ako, I'm really inspired and I hope that this episode also brings inspiration to all of you, hindi ba? Magsimula sa sarili nating tahanan, ang malinis na kapaligiran, and then it will follow, hindi ba? So, dun sa mga nag-aalaga ng dito sa Barangay Potrero, lalo na yung kagaya ni Ate Pinky, sa buong community, sila Ate Alminda, at saka si Kuya Walter, dito sa barangay, maraming salamat. Kayo po talaga ay ang aming everyday heroes. Ayan.
So, yun po mga friends. Napakasaya at para sa akin, heartwarming itong Heartwarming. episode na to. Pero syempre, hindi tayo mauubusan lagi ng kwentuhan, tawanan at samahan. Till our next episode po dito sa Lot Lot and Friends. Like and subscribe. See you guys! My friend.